beloved Boss Mike Cervera. Mga kababayan, naku, yari na ito mga kababayan, si Harry Roque. Galit na galit mga kababayan sa mga DDS. Ayan na! Panahon na kinakailangan. Narinig nyo mga kababayan? Oo, Pokis, Rookie. Rookie, galit na galit. Galit na galit na. Sabi. Oh, mga DDS, makinig kayo ha. Sabi ni JC, Tokyo na lang Boss Mike para makasama ko. Oh, sige, Tokyo tayo. Tokyo tayo ha. Oh, alam ko naman marami dyan sa Tokyo. Yung mga malapit sa Tokyo, mag-trend na lang kayo. Ha? Isi-set natin yan ha. Tokyo tayo ha. Magto-Tokyo tayo. Okay. Eto na mga kababayan. Nakaw! Harry Roque! Oo. Galit na. Pati mga DDS, pinagmumura. Oh, pasok! Walang ya. Panahon na kinakailangan. Nako, dali. Nawala yung... Walang Wait ya. lang. Panahon Wait na lang. kinakailangan kayo ng taambak. Galit na galit kasi mga kababayan ko. Remove na natin. Okay, eto na. Mga kababayan ha. Oh, Harry Roque, pasok! Panahon na kinakailangan kayo ng taumbayan. Nagtutubig kayo sa panahon na kinakailangan na salbahin ang mga Pilipino. Talagang sinusugal ang mga buhay. Tubig ang inuuna nyo. Piso ang inuuna nyo. Pulburo na uunahin nyo na kasama ang tubig. Mga walang ya. Wala na kayong kahihiyan. Magalit na kayo mga Pilipino. Sa panahon ngayon na dapat linilikas ang mga Pilipino, anong ginagawa? Ayun, naglalamyerda sa New York. Nakatira sa Marangyang Hotel, kumakain ng pinakamamahal na mga pagkain, nagtutubig, kayo, nagdadasal na mabuhay, wag matamaan ng bomba, tapos wala pa kayong ginagawa para mag-people power. Oo nga! Sabi ni Roque, kayong mga DDS, mga walang ya daw kayo. Wala kayong mga ginagawa. Mag-people power na daw kayo. Ito naman si Roque. Ilang beses naman na nilang ginawa yon, 'di ba? Ilang beses na po bang ginawang nag-people power yung mga yan? Yung huli nga yung one time, big time daw, yung sama-sama na silang lahat. Yung puwersa nilang mga DDS, ano po, mga kababayan ko. Yung puwersa nila, mga kababayan ko. Di ba? Di ba yung one time, big time nga ang tawag nila ron? Oo, nando doon, magkakasama silang lahat. Yun na yung people power nila. Yun na yung mga DDS power. Kokonti lang. Paano nga maiaano yun mga kababayan ko? May papanalo o mapapabagsak si Pangulo, di ba Marites Musni? Mula 2022, ganyan na yung ginagawa nila. Di ba? Manggulo, magrally, manakot, manggulo, magrally, manakot, repeat. Di ba? Magwala sa social media tulad ng ginagawa nito. Ngayon mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, ang mga DDS, mukhang paunti na ng paunti. Kaya si Roque, desperado na, Marites Musni. Di ba? Dana Brainerd, Ai Chang, late ka na, Ai Chang. Si Iris Joy, late din yan eh. Eto na, makinig! Nakatira sa Marangyang Hotel, kumakain ng pinakamamahal na mga pagkain, nagtutubig, kayo, nagdadasal na mabuhay, wag matamaan ng bomba, tapos wala pa kayong ginagawa para mag-people power, samantalang karapatan ninyo mag-people power. Kita nyo mga kababayan ko? Mga ano daw kayo, mga walang ya daw kayo, mga DDS kayo. Mag-people power na daw dapat kayo. Diba mga kababayan ko kung ako sa inyo, sabihin nyo kay Roque, di dapat umuwi ka at mauna ka. Ikaw ang manguna sa people power na sinasabi mo. Kasi kung hindi ka mangunguna, ipapahamak mo. Pero kasi nga, ganito mga kababayan, ang punto rito, nadadamay na ho yung kapwa niya DDS dahil sa galit kay Pangulo. Di ba? Dahil, sabi rito ni Kaban na Derang Reyes, Sir Mike, natuntun na daw si Saldico.
Sa kinaroroonan niya, oo nga daw, sa Portuguese. Portugal, di ba? Sa Portugal, sorry. O, di ba? Ngayon, Babylin, Cordoba, Berhel de Dios. Mga kababayan ko, yung inis niya kay Pangulo na nakikita niya na talagang gwapong-gwapo yung suot. Ha? Na talaga namang mala Hollywood star si Pangulong Bongbong nung dumating sa New York. Aba mga kababayan ko, yung mga DDS nangingisay eh. Oo, nangingisay. Yung mga panggap na matatalino, pero mga kababayan ko, yung mga itsura katulad nito at katulad ni Buangson, ginawan nila ng issue, pati pananamit ni Pangulo. Ganon sila katindi, mga kababayan ko. Ano bang mali? Meron bang, kayo tatanungin ko, ha? Siguro meron pang mga DDS na nanonood dito na matitino ang ulo, matitino ang utak at may malalawak pang pangunawa. Nakita nyo ba yung kasuotan ni Pangulong Bongbong? Ano mali ron? Ha? Ano mali ron? Sige nga, isipin nyo nga maigi. Ngayon, ito naman sinasabi ng ilan na kesyo daw, sabi ni Topacio kagabi na ang Pangulong Bongbong Marcos daw dala-dalawa pa daw yung eroplano at may backup pa daw na isa. Mga kababayan ko, nakalimutan yata na presidente yun na kailangan talaga may backup Di ba? Kay Daniel Fernando nga ha? Yung backup niya, sakop yung buong NLEX Di ba mga kababayan ko, nakita nyo ba yung mga gobernador lang yun? Yung mga kongresista nga, ganun din Ha? Bukod sa kanilang backup, merong nauuna dyan. Hindi mo alam kung saan nakaupo yung congressman. Ilang mga itim na sasakyan na may mga blinker na mga umaandar. Congressman lang yun, pati mayor. Mayor nga lang, ilan ang backup? Tapos gusto nyo, presidente? Mag-isang eroplano lang? Ganon mga kababayan, niloloko yung mga kababayan natin Doon po ba sa pambubulag nila na sasabihin, kaawa-awa kayong mga Pilipino? Samantalang yung ating presidente, maluho! Ganon. Ngayon nakuha mga kababayan yung security, yung isang upuan natin, nagtagumpay si Pangulo sa Security Council sa buong mundo. Di ba dapat magdiwang tayo? Kita nyo mga kababayan ko, na pagtagumpayan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang hangarin na mapasama tayo at magkaroon tayo ng isang upuan sa pandaigdigan na magkaroon na yung Security Council. Diyan po sa ginanap diyan sa Unga. Tapos ayaw nyo, nagagalit kayo. Hindi ko ba maintindihan mga kababayan, imbis na karangalan, yung ibigay natin sa Pangulong masipag at matalino, magaling. At kahanga-hanga naman talaga. Sapagkat yung pong kanyang mga pananalita, mga kababayan kung ikukumpara nyo sa gusto nila. Kung ikukumpara nyo sa gusto nila, na tulad ni Sara Duterte, abay malayong malayo. Di ba? Malayong malayo ho sabi ko sa inyo, may sira na lang ho ang ulo nyo Kung mas pipiliin nyo si Sara kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang ho, naniniwala naman ho ako na mas marami pa rin matitinong Pilipino sapagkat sa tagal-tagal ng panahon na nais nilang ipalit si Sara Duterte, hindi ho nangyayari. Kaya ako naniniwala, marami pang matitinong mga Pilipino. Yun! Di ba, Marites Musni? Marami pa. Hindi naman ho maipagkakaila dahil napapanood naman natin at nakikita naman natin kahit ho ganong gawin nila na paninira, na pagtakpan ang kabutihan at katalinuhan at kagalingan ng Pangulo natin, kahit ho bulagin tayo ng mali-maling mga balita, mali-maling mga
pananaw, mali-maling mga pagsasalin ng pangunawa para ipakain sa inyo, ipaunawa sa inyo. Hindi ho nangyayari. Sapagkat ako rin naniniwala mga kababayan, marami pa rin mga Pilipinong matatalino talaga eh. Kasama na ho tayo ron. Di ba mga kababayan? Kasama tayo doon. Pero etong mga ito, dahil nga po mga kababayan ko may pansariling interes, unang-una po, papaliwanag ko. Si Harry Roque, mga kababayan ko, sandamakmak ang kaso nito. Ang mga kasong kriminal na mga pinaggagawa nila noong panahon ni Digong na nakasampa na sa mga korte. Kaya nga ho tumakbo eh. Diba? Kaya ho tumakbo. Eto sabi mga kababayan, ha? Sabi rito, eto tignan nyo, pakinggan ho ninyo. Mga walang ya, panahon na kinakailangan kayo ng taong bayan, nagtutubig kayo sa panahon na kinakailangan na salbahin ang mga Pilipino. Kita nyo, galit na galit ho. Ay, hindi lang ho yan. Sabi ko nga sa inyo, eto si Guangson, sino pa? Si Topacio. Yung mga yan, isa ho linyahan eh. Mga kababayan ko. Kailangan daw yung tinutukoy yung mga OFW sa Middle East. Kailangan daw ng tulong. Akala mo naman may nagagawa po sila eh. Ano po? Akala mo kasi may nagagawa si Sara. Si Sara po laway na lang ho kay Sara, palpak pa. Biruin ninyo mga kababayan ko. Si Sara, laway na lang, palpak pa. Pero si Pangulong Bongbong Marcos hindi ho nagsasalita pero may resulta. Alin ang resulta, Boss Mike? Ayan o. Baka Kita sa nyo? mukha ng mga OFW, ang saya ng makauwi sa Pilipinas kagabi matapos maipit sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. 70 OFW, kasama ang mga kaanak nila, ang dumating sa NAIA Terminal 3 mag-alas 10 kagabi, sakay ng eroplanong galing sa United Arab Emirates. Kita nyo mga kababayan ko. Ang Pangulo hindi ho nagsasalita, hindi nagyayabang. Hindi ho nagbibigay ng kung ano-anong mga kung ano-anong mga papabida. Hindi ho katulad ni Sara, pabida-bida. Tanungin nyo ho siya, mga kababayan. Tanungin nyo ho yung mga DDS, mga kababayan ko. Ano na ang nagawa ninyong tulong sa mga kababayan nating OFW na mga naiipit ngayon doon? Maliban ho sa kulang-kulang 400 na nauna. Abay, meron na ho na namang kasunod. Na halos 100, 99. 99 na mga OFW na naman ang napauwi. Kita nyo ho? Pero sila, puro lang sila dakdak, puro lang salita. Ang tanong, meron na ba kayong natulungan? Diba? Pero ang Pangulong Bongbong, uulitin natin, abay hindi ho nagsasalita. Pero may nangyayari. May napapauwi. Hindi ho nagsabi na tayo kaya magpapadala ng eroplano diyan po sa Middle East. Sa gera. Walang sinasabing ganun dahil imposible talagang mangyari. Alam niyo po ba kung anong ginagawa ng programa ng gobyerno? Yan, kasi hindi nila inaalam. Ang Pangulong Bongbong Marcos hindi mo kailangang utusan. Ang Pangulong Bongbong Marcos may pagkukusa. Hindi puro dakdak salita ng salita. Dahil ang boses, ang mga salita ni Pangulo mahalaga. Hindi sinasayang sa mga walang kakwenta-kwenta. Kung yung salita lang ay ibabangga kay Sara Duterte sa mga salita niya, mga kababayan, walang kwenta. Sayang mga kababayan, di ba? Sipin nyo humaigi ang mga kababayan ko. Ayan di ba? Kayo naman, itong mataba, tsaka isa pa ito. Si Kakdak. Yung mga tauhan nyo, na mga abusado nadamay kayo. Baka ewan ko sa inyo. Sige, hindi ko kayo titigilan, ha? Hindi puro ganyan pabida-bida lang. Di ba, mga kababayan ko?
Yan o, kita nyo, pa-picture kayo ng pa-picture dyan. Wala stick. O, sige tuloy. Ang iba sa kanila, mula Bahrain at Saudi Arabia. Nako, ayan ha, mula Bahrain hanggang Saudi Arabia. Mga kababayan ko, yung pong mga nalikas. Oh. 23 sa mga nakauwing Pilipino ang kusang nagpa-repatriate sa gobyerno. Most Yun. of them are still employed. So, siguro umaasa po sila na pag humupa na yung gulo, ay makabalik po sila sa kanilang mga employer. Some are really relieved. May nag-approach, siguro mas... Naku, itigilan nyo nga yung mga epal-epal na yan. Alam nyo mga kababayan ko, yan yung mga ayaw ko. Sa totoo lang, yung mga magsisilbi ka, tapos pakipakita ka, tapos may mababalitaan kami na nang wawalang ya kayo. Diba, no? Kita nyo mga kababayan ko. Yung nagalit si Pangulong Bongbong. Kagalit-galit naman ho talaga eh. Minaltrato ho yung mga kababayan natin eh. Oo, sabi rito ni Pachuchay, naku, konti pa lang yung nagla-like sa inyo. Oo, paano tayo itutuloy natin yung yung isang mambabatas na ang gusto pala hindi kipay. Ang gusto pala mga kababayan sumubo ng batuta. Matindi yung magugulat kayo. Mamaya ibibisto na natin abangan nyo. Ito na mga kababayan ko. Nako, pukinang inang yan. Oo, puro kayo ganyan. Oo, paano? Bida-bida kayo. Putik si Pangulong Bongbong, hindi nagpapabida kayo, pabida kayo ng pabida. Care ko yung nag-approach sa akin na umiiyak. They're really, kasama niya rin yung pamilya niya na... Pwede ba yung mukha mo na lang ipakita mo habang nagbabalita ka? Wag na yung mga ganyan. nakauwi. And yung iba naman, mas kalmado. But marami ding nag-approach sa amin asking for reintegration as... Para kang si Sarah pag nagsasalita. No, parang si... parang si Sarah kung nagsasalita. Tag na, no? assistance. The youngest that I saw was a month-old baby. So there are about 3 or Diyos ko! Tama na yun. Ibalita na lang na. Eto na, nakabalik na at magsaya na lang tayo. Magpasalamat tayo sa Poong May Kapal at naisakatuparan natin yung ating pagtulong sa mga kababayan natin. Tapos na! Ang daming sinasabi. Puro pabida-bida lang Okay lang sana kung wala tayong mababalita na pang-aapi di ba? Di ba, Sir Jose? Ito na. 4 kids na nakita ko. And we met a couple, senior citizens who are parents of an OFW. So yun, counted yung dalawang yun as dependents. Sa datos ng DMW, mahigit 400 OFW na at dependents nila ang nakauwi sa Pilipinas galing Middle East simula nung March 5. Ang isa raw sa mga hamon sa repatriation. Siyempre, yung pagsara ng airspace at yung airports. Yun ang kailangan nating i-hurdle. We have identified in each of these 8 countries who are involved, certain points of exit where OFWs could be repatriated to safer ground and eventually flown back to the Philippines. Hindi rin daw basta-bastang makakapagpadala ng barko ng Philippine Navy para tumulong sa pag-repatriate sa mga Pinoy. It takes longer to journey. Baka may barko sila Sara Duterte. O kaya yung mga eroplano ni Chavit Singson, hiramin ni Sara. Tapos, sunduin niya yung mga OFW. Nako, Sara, mananalo ka kagad. Di ba, no? O, Sara, total na ikaw naman na nakaisip na magpadala ng eroplano. Total naman, kaalyado mo si Chavit Singson, di ba? Bakit hindi mo hiramin yung mga eroplano niya? O kaya yung eroplano ni Kibuloy. Ay sa bagay, yung eroplano ni Kibuloy, mga kababayan, na-hold sa may Amerika. Hindi, meron pang eroplano na isa. Napresyata ng gobyerno. Baka gusto mo basta si Sara Duterte ang susundo. Maniwala kayo dyan, susundo yan. Buboy!
Paano susundo yan? Kita nyo mga kababayan ko? Pero ang mga DDS, tuloy-tuloy pa rin. Tignan nyo mga kababayan ko. Ito, yan, si Ari Roque ewan ko ba dyan? Panahon na kinakailangan kayo ng taong bayan, nagtutubig kayo. Sa panahon na kinakailangan na salbahin ang mga Pilipino, talagang sinusugal ang mga buhay. Tubig ang inuuna nyo. Kita nyo kung ano daw inuuna? Kasi yung mga kababayan, mga pro-China ito. Ayaw talaga nila mga kababayan ko na yan sabi ni Remedios Lagrana. Pati yung submarine daw ni Sara. Submarine ni Chavit Singson, hiramin mo na. Lahat ng resources ni Chavit Singson. Yan gamitin nyo. Kaysa wala kayong ginawa kundi mag-rally dito. Diba? Pagdating yung mga bus, yung mga bus, yung mga van nila Mike Defensor, yung bus ni Chavit na ang laki-laki ng mukha nun, yung bus ni Kibuloy, yun! Diba? Gamitin nyo. Pag dumating na kayo at nakauwi kayo ng buhay. Kita nyo mga kababayan ko, kaya alam nyo mga kababayan, yung mga tao na yan, wala! Nawawalan na sila ng pag-asa. Si Digong, wala na rin pag-asa Wala na. Alam nila mga kababayan na hindi na makakauwi pa. Noon pa man din Di po ba? Noon pa, itong si Digong, mula nang makuha ng ICC sa pamamagitan ng Interpol, yun na yun. Alam na nila na hindi na makakauwi kailanman. Sino? Si Digong. Di ba sabi nga ni Sara noon wala nang pag-asa mag-move on na lang daw kayo? Pero biglang nagulat tayo, biglang iba yung ihip ng hangin. At pinaasa kayo ng pinaasa. Gamit-gamit yung mga trolls nilang mga bayarang mga vlogger. Sabi nila, makakauwi si Digong, makakauwi si Tatay Digong, makakauwi si PRRD. Diba? Sabi nila sa inyo yan. Binubudol kayo. Ano nangyari? Nakauwi ba? Di ba? Habang balita na makakauwi na kayo naman, para kayong mga sabik na para bang 3 hakbang na lang mabebeng-bang na kayo ni Duterte. Ganon sila kasabik, para bang uhaw na uhaw Yung bang parang 3 taon nang walang beng-bang? Ganon sila kasabik, mga kababayan. Ano nangyari sa pananabik ninyo na makakauwi na si Duterte? Wala, di ba? Ginagamit kayo nila, hindi nyo magets. Gamit na gamit kayo. Si Digong, gamit na gamit nila. Kayong mga uto-uto, gamit na gamit ng kampo ni Sara Duterte. Diyos ko po, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.